Magandang hapon, class. Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin na aking pangungunahan? Iyo ko ang ating ulo. Amang, maraming salamat po sa lahat ng biyayang ito. Bigyan niyo po kami ng lakas at inyong patnubay. Ito na po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. Okay, so good afternoon, class. Okay, so bago kayo magsiupo, maaari bang pakiayos muna ang linya ng inyong mga upuan at pakipulot ang kalat na inyong makikita. Uulitin ko ulit, pakiayos ang linya ng inyong mga upuan at pakipulot ang kalat na inyong makikita. Okay, so handa na ba ang lahat? Magaling. Dahil handa na kayong lahat, sasabihin ko muna ang aking mga alituntunin sa loob ng silid-aralan. Okay, so ang una ay ang huwag makipag-usap sa katabi, lalo na kapag ang guro ay nagsasalita dito sa harapan. Pangalawa, igalang ang inyong guro at ang inyong kaklase. Pangatlo, huwag gagamit ng telepono kung hindi naman importante. Kung ito naman ay ang importante, maaari nyo lamang akong sabihan. Maliwanag ba, class? At panghuli naman ay, kung meron kayong katanungan o kasagutan, itaas nyo lamang ang inyong kamay. Maliwanag ba, class? Okay, magaling. Miss Secretary, meron bang lumiban sa ating klase ngayon? Okay, magaling. Dahil nandito kayong lahat, alam nyo, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng isang wonderful clap. Alam nyo ba ang isang wonderful clap? Okay, so aking gagawin at inyo ring gagayahin. Maliwanag ba? Okay, so ganito lamang ang wonderful clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, wonderful. Okay, so ulitin nyo ulit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, wonderful. Okay, so bago tayo dumako sa ating bagong talakayin ngayong araw, tayo muna ay magkakaroon ng balik-aral patungkol sa ating tinalakay nung nakaraang araw. Alam nyo ba kung ano ang ating tinalakay nung nakaraang araw? Yes? Tama. Ito ay patungkol sa pangkapuluan. Ano naman ang mga bansang nasa pangkapuluan? Yes? Okay, tama. Ito ay ang bansang Malaysia, Indonesia, at ang Pilipinas. Maliwanag ba, class? Ano na ulit ang ating tinalakay nung nakaraang araw? Tama, ito ay ang mga bansang nasa pangkapuluan. Okay, class, bago tayo magsimula sa ating bagong talakayin ngayong araw, kayo muna ay magkakaroon ng isang aktibidad. Ang aktibidad na ito ay pinamagatan kong Hulaan Mo Ako. Okay, so ang gagawin nyo lamang ay magpapakita ko ng mga litrato at inyong huhulaan at inyong kikilatisin kung ano nga ba ang ipinapakita sa litrato na iyon. Maliwanag ba, class? Okay, so ang unang litrato ay ang ang unang litrato na aking papakita ay ito. Ano ba itong litrato na ito? Ito ay ang yes? Tama. Ito ay ang kolonyalismo. Magaling. Ang sunod naman ay ang sunod na litrato ay ang itong litrato na ito. Sa tingin nyo, ano itong litrato na ito? Yes? Tama. Ito ay ang imperialismo. Okay, so naiintindihan nyo pa ang ating ginawang aktibidad, class? Magaling. Okay, class? Base sa ginawa nating aktibidad, nagkaroon ba kayo ng ideya patungkol sa ating paksang tatalakayin ngayong araw? Yes? Tama. Ito ay may patungkol sa kolonyalismo at imperialismo sa Timog Silangang Asya. At ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay pinamagatang ang kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya.
Okay, so sa aralin naman na ito naman ang inyong inaasahan. Okay, so aking babasahin ang ating layunin sa aralin ito. Una, natutukoy ang kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya. At ang letter B naman, natatala ang mga epekto ng kolonyalismong sa mga bansa at napapahalagahan ang epekto ng kolonyalismo sa pamumuhay ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Maliwanag ba, class? Magaling. Okay, class? Kapag naririnig nyo ang salitang kolonyalismo at imperialismo, meron ba kayong ideya patungkol dito? Okay, so ating mapapag-aralan kung ano nga ba ang kolonyalismo at imperialismo. Okay, so ang kolonyalismo at imperialismo ay dalawang konsepto na magkaugnay na tumutukoy sa sistemang pampolitika at pang-ekonomiya na naglalayong kontrolin at pamahalaan ang isang bansa o ang isang teritoryo. So una ay ang kolonyalismo. Ito ay ating aalamin. Kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay tuwirang pananakop ng isang bansa at sa isa pang bansa upang papagsamantalahan ang yaman nito o makuha ang iba pang pangangailangan ng mangongolonya. Ang pagsakop sa isang bansa at pagkakaroon ng kapangyarihang politikal sa lugar. So yung kolonya ang tawag sa pambansang ay sa bansang sinakop. Okay, so pag sinabing kolonyalismo, ang kolonyalismo ay isang pananakop sa isang bansa at sa isa pang bansa para makuha ang mga yaman nito, para makuha ang yaman ng isang bansa. Okay, so ang kolonyalismo ay mayahanin tulad din sa imperialismo na ito ay karaniwan nilang ginagawa sa pamamagitan ng pananakop, paglusob o iba pang anyo ng panghihimasok ng isang bansa sa isa pang bansa. Maliwanag ba, class? Okay, so ang sunod naman ay ang imperialismo. Imperialismo. Ang imperialismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ay naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o pagkontrol na pangkabuhayan at pampolitika sa ibabaw ng iba pang mga bansa. Okay, so pag sinabing imperialismo, ang imperialismo, ito ay isang patakaran o paraan na kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ay naglalayong o naghahangad na palawakin o paigtingin ang kanilang kapangyarihan. So, ang imperialistang bansa ay ang imperialistang bansa ay naglalayong kontrolin at pamahalaan ang kanilang teritoryo at ang kanilang sistemang pamahalaan sa kanilang bansa. Naiintindihan ba, class? Okay, class, bago natin ipagpatuloy ang ating talakayin, gusto niyo ba maglaro, class? Okay, so kayo ay maglalaro. Alam niyo ba ang larong 2 pics in 1 word? Okay, magaling. Ang gagawin nyo lamang ay huhulaan ninyo ang aking mga ipapakitang litrato at inyong huhulaan kung ano nga bang mga bansa ito na nasa Timog Silangang Asya. Okay, so ito ay paunahan lamang na makasagot. Itaas nyo lamang ang inyong kamay kung alam ninyo ang litratong ito. Maliwanag ba, class? Okay, so ang una kong ipapakitang litrato ay ang... Sa tingin nyo, ano itong litrato na ito? Tama. Ito ay ang bansang Vietnam. Ito ay ang bansang Vietnam. Okay, so ang sunod naman ay ang Okay, so ito naman. Sa tingin nyo, ano itong bansa na ito? Tama.
Ito ay ang bansa ng Cambodia. At ang panghuling litrato naman ay sa tingin nyo, anong litrato na ito? Okay, ito ay ang bansang Myanmar. Okay, so, nag-enjoy ba kayo sa ating ginawang laro, class? Okay, magaling. So, ating ipagpapatuloy na ang ating aralin. Okay? So, sa Timog Silangang Asya ay may tinatawag na pangkapuluan at pangkontinente. Di ba ang pangkapuluan, ang mga bansang nasa pangkapuluan ay tinalakay natin nung nakaraang araw. Ito ay ang mga bansang Pilipinas, Malaysia, at ang Indonesia. Ngunit, ngayong araw, ang ating paksang tatalakayin ngayong araw ay ang mga bansang nasa pangkontinente. At ito ay ang mga bansang Cambodia, Vietnam, at ang Myanmar na nakakaranas ng mga iba't ibang kolonyalismo at imperialismo mula sa iba't ibang bansa at mula sa iba't ibang mga kapangyarihan. Maliwanag ba, class? Okay, so ating nang ipagpapatuloy kung ano-ano nga ba ang mga bansang nasa pangkontinente. Una ay ang bansang Cambodia. Cambodia, ang kolonyalismo ng Pransya. Ang kolonyalismo ng Cambodia ay naging kolonya ng Pransya noong 1863 at nanatili hanggang noong 1953. Ang Cambodia ay naging kolonya ng Pransya. Okay, so ang Cambodia ay naging kolonya ng Pransya noong 1863 hanggang sa matamo nila ang kalayaan noong 1953. So, ang Pransya ay nagpatupad ng mga patakaran na naglalayong kontrolin ang kanilang sistemang pamahalaan at ang kanilang sistemang pampulitika, at sila din ay nag-ambag sa bansang Cambodia ng mga tradisyon at kultura dahil ito ay nawala sa bansang Cambodia. Nawala din ang mga likas na yaman tulad na lamang ng mga mineral, mga kahoy, at iba pa nilang pangangailangan na kinuha ng mga Pranses para sa sarili nilang pakinabang at para sa sarili nilang pangangailangan. So, sa bansang Cambodia, nawala ang kanilang soberanya. Kaya ang bansang Cambodia ay naging kolonya ng Pransya. Okay, so maliwanag ba, class? Okay, class? So, ang sunod naman ay ang imperialismo ng Thailand. Bago ang pananakop ng Pransya, ang Cambodia ay nakaranas ng imperialismo mula sa bansang Thailand na nagresulta sa pagkawala ng mga teritoryo. Okay, so dito naman sa imperialismo ng Thailand, sa kasaysayan ng Cambodia, ang Thailand ay nagkaroon ng malaking impluensya sa bansang Cambodia, lalo na noong mga panahon ng kolonyalismo at imperialismo nila. At ang bansang Cambodia ay nawala ng mga ng lalawigan sa bansang Thailand. Ito ang mga lalawigang Battambang at ang Siem Reap. Yung dalawang lalawigan sa Thailand na yon ay nawala sa bansang Cambodia. Dahil iyon ay kanilang nabili yung lalawigan na yon at ang kanilang nasakop. So, ang bansang Thailand ay nagkaroon ng kontrol sa ilalim ng kanilang lokal na institusyon at ang sistemang pamahalaan nila. At sila din ay nagpatupad ng mga planta para sa sarili nilang pakinabang at para sa sarili nilang pangangailangan. Naiintindihan ba, class? Okay, magaling. Okay, so ang sunod naman ay ang bansang Vietnam. Okay, Vietnam, ang kolonyalismo ng Pransya. Ang Vietnam ay naging kolonya ng Pransya noong 1858 at nanatili hanggang sa kalayaan nito noong 1954. Okay, so ang bansang Vietnam ay naging kolonya ng Pransya pero noong 1858 at hanggang sa matamo nila ang kalayaan noong 1954. Okay, so ang Pransya at ang Vietnam ay nagkaroon ng mga trade sa pagitan ng mga bansa na ito ay nasa ilalim ng lokal na institusyon at ang kanilang sistemang pamahalaan.
Okay, so ang bansang Vietnam ay natamo nila o nakamit nila ang kanilang kalayaan noong 1954 at ang kanilang soberanya matapos ang mahabang panahon ng kolonyalismo. Naiintindihan ba, class? Okay, so ang sunod naman ay ang imperialismo ng China. Okay, bago ang pananakop ng Pransya, ang Vietnam ay nakaranas ng imperialismo mula sa bansang Thailand. Okay, so sa imperialismo naman ng China, ang China ay nagkaroon ng kontrol sa Vietnam. Ang mga Hapon ay nagkaroon ng kontrol sa mga Vietnamese mula noong 1940 hanggang noong 1945 sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Estados Unidos ay nagkaroon ng malaking impluensya sa Vietnam mula noong 1955 hanggang noong 1975. At ito ay nasa ilalim ng kontrol at pamamahala ng lokal na institusyon at ang kanilang sistemang pamahalaan. Naiintindihan ba, class? Okay, so ang sunod naman ay ang panghuling bansa. Ang panghuling bansa ay ang bansang Myanmar. Okay, so Myanmar. Kolonyalismo ng Britanya. Ang Myanmar ay naging kolonya ng Britanya noong 1885 at nanatili hanggang sa kalayaan nito noong 1948. Okay, so sa kolonyalismo ng Britanya, ang kolonyalismo sa Myanmar o dating Burma ay tumutukoy sa panahon ng pananakop ng Britanya sa bansa mula noong 1885 hanggang noong 1948. Sa panahong ito, ang Myanmar ay naging isang kolonya ng Britanya at ang mga Briton ay naglagay sa ilalim ng kontrol at pamamahala ng kanilang lokal na institusyon at ang kanilang sistemang pamahalaan. Okay, so ang Britanya ay nagpatupad ng mga patakaran na nagpapabor sa kanilang pansariling interes tulad ng pagtatanim at mga pananim na pang-ekonomiya at sila ay nagpatupad din ng pagpapalaganap sa Kristyanismo. Naiintindihan ba, class? Okay, so ang sunod naman ay ang imperialismo ng Anglo-Burmese. Ang imperialismo sa Myanmar ay nagsimula noong 1824 nang salakayin ng Myanmar ang Arakan, Assam, at ang Manipur. Okay, so sa imperialismo ng Anglo-Burmese, ang imperialismo sa Myanmar ay nagsimula noong 1824. Okay, so nang salakayin ng Myanmar ang Arakan, Assam, at ang Manipur na naging dahilan ng digmaang Anglo-Burmese. Nang matapos ang digmaan, napilitan ang mga Myanmar na pumirma sa kasunduang mga Yandabo. Okay, so yung mga Yandabo na yun ang mga namumuno or mga kumukontrol sa bansang Myanmar noong panahon na yon. Okay, na nagbibigay ng kontrol sa mga estado ng Arakan at ang tenasinarin sa British East India Company. Okay, so nagkaroon din ng pagbabago sa ekonomiya at ng kanilang kultura sa Myanmar na nagdulot ng pagkawatak-watak ng mga tradisyon na sistemang lipunan. Okay, so nagkaroon sila ng pagkawatak-watak sa bansang Myanmar dahil sila ay sinakop ng mga Anglo-Burmese. So sa panahon nila noong 1824. Okay, so naiintindihan ba? Okay, so naiintindihan ba ang ating tinalakay ngayong araw? Okay, so hanggang dito na lamang ang ating tatalakayin ngayong araw. So, ngayon naman class, batid ko naman na nakinig kayo sa ating tinalakay ngayong araw is may gagawin tayo ng konting activity na kung saan natin kayo sa dalawang grupo. So, ang group 1, may Jerry Boy, ito naman ang group 2, may Clayto. So, gagawin natin class is may bibigyan ako sa inyo ng nag-iisang coupon bawat grupo. Sa bibigyan kong coupon is may mga katulungan dito na kailangan nyo lang sagutan. And sa bawat grupo, kailangan ko ng isang representante na mga tatay dito sa harap o magpaliwanag ng inyong mga
ito ang unang grupo, and ito ang pangalawang grupo. So, bibigyan ko lamang kayo class ng 2 minuto upang sagutan yan. Then, ating criteria class, ang sa kalinisan, 5 points, and sa pagkakasita, 5 points, and sa paggulit, 5 points. So, may 15 points sa inyong class. So, gusto mo class? Gusto class? So, sa unang grupo, kay Jerry. Ang mga mag-aaral ay gagawa ng isang sanaysay na patungkol sa epekto ng kolonyalismo. So, ang epekto po ng kolonyalismo, ito po yung pagsakop sa isang bansa. Pag nagsakop mo po sila, dito natin po nila, dito na sa yung isang bansa natin po, dito natin sila pumunta. So, maraming salamat. Maraming sa unang grupo. Sa pangalawang grupo, ito. Ang epekto po ng kolonyalismo ay parang sinabi ko rin si Jerry Boy, second division po. So, maraming salamat class sa inyong magandang kasagutan. So, ang mga sagot class is tama. So, naintindihan ba class ang ating ginawa ng activity sa araw na to? Oo. Yung dalawang class, may tanong po kayo class? Wala na po. So, yung gano'n naman class is, ako naman po ang magtatanong sa inyo. Ano ang kolonyalismo class? Okay, Jerry Boy? Ito po yung pagsakop ng isang bansa sa isang bansa. Maraming salamat. So, ang kolonyalismo class, ito yung pananakot sa ibang bansa at sa ibang bansa upang palawakin ang kanilang bansa at payamanin. So, ang pangalawang tanong ko class is, ano ang imperialismo class? O wala ba class? Wala kang sasagot? Wala na idea, sir. So, ang imperialismo class is parang ganun din lang sa kolonyalismo. Ang imperialismo class, ito yung pagpapayaman ng kanilang bansa. Kung wala, pinapalawak nila pa. Yung isang bansa is sinasabot nila para palawakin yung kanilang bansa o payamanin yung kanilang ekonomiya. So, may isa pa akong katanungan class. Ano ang ating pinalatay na 3 kontinente ngayong araw class? So, ako na lang class. Ako na lang. So, ang 3 kontinente na ginalagay natin araw class is ito ang Cambodia, Myanmar, and Vietnam. So, Bansa po, sir. bansa kong Ayaw po. ganun lang yun, class. Pag ano. So, naintindihan niyo po, class? Opo. So, ngayon naman, class, pwede ba kayo maglabas ng 1% of paper upang sagutin na yung pagsusulit? So, class, ididikit ko lang dito sa pagsusulit yung pagsusulit. And, class, basahin mo na ang mga bago sa bulan. Okay ba, class? Ako. Para mga bulan. So, bigyan ko lang kayo ng 3 minuto pa sa pagsagutan ng ating pagsusulit. So, tapos sa mga class? Ako. Okay. Then, class, pwede mula sa likod o mula sa harapan. Maraming salamat, class. Ngayon naman, class, pwede ba kayong maglabas ng inyong notebook, ng inyong kwaderno, upang sa inyong pagtangalalin? So, class, pag-isip na lang, babasahin ko yung pagtangalalin. Yes, sir. So, ano to? Sa isang buong common lumuit ng isang poster kung anong mga bansa ang nasa Timog Silangan, Asia, Cambodia, Myanmar at Vietnam.
So, tapos niyo ba class? Kung gano'n naman class is, pwede ba tayo magsitayo class? Yeah, goodbye class. Goodbye and thank you, Sir Musa. See you tomorrow. Goodbye guys.